Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kinabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi sa Balitang Pambansa, maayos na sistema ng trapiko ngayong pagdagsa ng mga pamilya pauwi ng probinsya, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Budget para sa 4Ps, dadagdagan pa ayon sa Malacanang. Mga terminal ng bus, pantalan at paliparan, handa na sa dagsa ng pasahero ngayong Semana Santa. Bullying, hindi ikinatuwa ni Pangulong Marcos Jr. At family time, prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Semana Santa. Una po sa ating mga balita, inilatag ng mga kongresista ang benepisyo ng pagkakatatag sa bagong kagawaran na DepDev o Department of Economy Planning and Development. Kabilang dito ang epektibong pagtugon sa kahirapan. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. Kumpiyansa ang ilang House leaders na malaki ang maitutulong ng bagong tatag na Department of Economy, Planning and Development para mas mapagbuti pa ang estado ng ekonomiya sa Pilipinas. Mula sa dating National Economic and Development Authority o NEDA, formal na itong ginawang kagawaran na tinatawag ding DepDev sa ilalim ng Republic Act No. 12145. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chair Joey Salceda, isa sa mga principal author ng panukala sa ilalim ng bagong DepDev, mas makapagpaplano na ng mga pangmatagalang proyekto at programa ang gobyerno na inaasahang magbubunga ng mas magandang resulta. Kumpiyansa rin ng kongresista na dahil dito, mapaiigting na rin ang pagtugon ng pamahalaan sa mga technological shift, economic disruptions at global uncertainties. Sabi naman ni House Committee on Government Reorganization Chair Jonathan Keith Flores na siya namang principal sponsor ng panukala. Malaki rin ang maitutulong ng DepDev sa pagresolba sa issue ng kahirapan. Mas malakas daw kasi ang kapasidad kapag isang kagawaran talaga ang tumutok dito na tiyak na mapakikinabangan din ng mga Pilipino. Bukod dyan, ngayong mainit din ang usapin ukol sa reciprocal tariffs ng Amerika, inaasahan ni Flores na mas epektibo rin itong matutugunan sa tulong ng bagong batas. It's timely din, di ba? So, one of the magandang aspect kasi ng DepDev bill is that there is gonna be yung tawag natin planning call. Kung may budget call, may planning call. Meaning, i-plano dapat lahat natin before gagawin yung budget. Sa ngayon, may iba pang mga panukalang pang-ekonomiya na nakabinbin dito sa Kamara at bagamat patapos na ang 19th Congress, umaasa pa rin ang ilang kongresista na maipapasa ito. Mula sa PTV, Mela Lesmoras para sa Balitang Pambansa. Palalawakin pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga programa para matiyak na walang magugutom na Pilipino. Una na rito ang pagpaparami pa ng kadiwa ng Pangulo para sa murang bilihin. Nagkasundo naman ng Agriculture Department ng Philippine Postal Corporation para sa paglalagay ng pop-up store sa mga tanggapan ng PhilPost. Target ng pamahalaan na makapagtayo ng 1,500 na kadiwa store pagsapit ng 2028. Samantala, inilunsad naman sa Sarangani Province ang Agri-Puhunan at Pantawid Program na nagpapautang ng puhunan at nagbibigay ng makinarya sa mga magsasaka. Sa nasabing programa, makakatanggap ng ang mga magsasaka ng hanggang 60,000 pesos na credit para sa farm inputs at buwanang allowance. Bukod sa mas mababang interes, insured din ang credit line para maiwasan ang matinding epekto sa mga magsasaka sakaling magkaroon ng mga hindi inaasahang sakuna. Samantala, kinundina ng Malacanang ang bullying at iba pang karahasan sa kabataan. Kaugnay ito ng mga report tungkol sa mga estudyanteng nasasangkot sa bullying at krimen. Pinakahulihan na sawing 2 grade 8 students matapos saksakin ng kapwa estudyante dahil umano sa alitan sa ilaw sa palikuran. Ayon sa palasyo, iniimbestigahan na ang kaso at binisita na rin ng DSWD ang mga sangkot sa insidente. Kondena po kung ano man po na bullying,
panghaharas sa mga estudyante po natin, sa mga kabataan po. Hinihintay na lang po natin ng ibang mga detalye po at ginawa na po talaga agad ng agarang aksyon ito ng pamahalaan sa pamamagitan din po ng direktiba ng ating Pangulo. Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan na tiyaking ligtas at komportable ang biyahe ng mga uuwi sa probinsya ngayong Semana Santa. Iniutos ng Pangulo na higpitan ang seguridad habang wala sa kanilang tahanan at nakabakasyon ng karamihan. Ayon sa Malacanang, maging ang Pangulo ay maglalaan din ng oras sa kanyang pamilya at pagdinilay simula sa Huwebes Santo. Una nang hinikayat ng Pangulo ang publiko na magnilay sa mga aral na iniwan ng paghihirap, pagkamatay at pagkabuhay ni Jesucristo. He will be spending his time during this Holy Week, most probably starting Thursday. Opo, pero yun lang po, itong Holy Week na po ay bibigyan niya po naman ng oras ang kanyang pamilya para po sila magkasama-sama. Dahil sa sobrang busy ng ating Pangulo sa kanyang mga activities. So yan po. Maging kalmado sa pagmamaneho, lalo na ngayong Semana Santa. Ito ang mensahe sa publiko ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasabay ng sunod-sunod na insidente ng road rage. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Christian Bascones ng PTV Manila. Sigawan, duruan, sindakan na may kasamang pagbabanta at suntukan. May mga naitalapang barilan na nauwi sa patayan. Bernard! Ito ang mga sunod-sunod na naganap noong nakaraang linggo na mga away kalsada o road rage. Dahil sa pagdaraos ng mahal na araw, inaasahan na marami ang babiyahe. Kaya nagpaabot ng kanyang mensahe ng pag-iingat ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang tatapang na natin lahat, siga lahat. Ano na ba ang kultura na ito na pagiging siga sa daan? Saan ba natin nakuha ito? Ano na bang nangyayari sa atin at parang natural lang ang mga ganitong konfrontasyon at karahasan? Tayong lahat ay kailangan sumunod sa batas trapiko. Kailangan ang disiplina para maging responsableng mga Pilipino sa lansangan. Dagdag pa ng Pangulo, kailangang habaan ng pasensya habang nagmamaneho para hindi maantala ang biyahe at maiwasan ang mga hindi kanais-nais na pangyayari. Huwag maging kamote. Masyado nang madami yan. Ang lisensya sa pagmamaneho ay isang pribilehyo at hindi ito karapatan. At bukod sa dunong sa pagmamaneho, ang lahat ay kailangan ayusin ang pag-uugali sa pagmamaneho at habaan ang pasensya. Ang bagong Pilipino ay disiplinado sa lansangan, maingat sa pananalita, nagtitimpi at pinipili ang kapayapaan. Ang lahat ay napapag-usapan ng maayos at malumanay. Lugi tayo at ang mga pamilya natin sa mga posibleng dala nitong kapalit kung hahayaan natin lamunin tayo ng galit kahit isang saglit lamang. Samantala, nagpahayag din ng suporta sa lahat ng mga Pilipino na biktima ng pambubuli, lalo na mula sa mga banyaga na ginagawang katatawanan ang mga kababayan natin. Tulad ng isang Russian blogger na naaresto dahil sa pambabastos sa ilang mga Pilipino para lang makakuha ng atensyon ng kanyang social media followers. Natural sa atin na matawanan lamang at hindi ating pamahalaan. Dapat tayo pumalag sa mga bully. Kasama nyo ang pamahalaan para ilugar ang mga ganitong tao. Sana ay magsilbing aral ito sa mga pagtatangkang pumasok pa rito sa Pilipinas para lang hamakin at gawing katatawanan ang ating mga kababayan. Mula sa People's Television Network, Christian Bascones, Balitang Pambansa. Samantala, nagpapatupad na ng mahigpit na seguridad ang pamunuan ng PITX kasabay ng inaasahang dami ng mga pasaherong pauwi ng probinsya para sa Semana Santa. Humingi tayo ng update sa Balitang Pambansa ni Bernard Ferrer ng PTV Manila. Live, Bernard, kung si Jan. Joshua, mahigpit na seguridad ang ipinatutupad sa PITX kasabay ng inaasang pagdagsa ng mga pasahero na uuwi sa kanilang lalawigan para sa Semana Santa. Nakadeploy sa terminal ang mga miyembro ng PNP, Coast Guard at K9 units upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero. Pauwi si Evelyn sa Daet, Camarines Norte ngayong Semana Santa. Kasabay Union niya ang paghihigpit sa seguridad ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Humaba man ang pila ng mga pasahero, naiintindihan niya ito para sa kaligtasan ng lahat ng biyahero.
Okay lang naman po yun para secure lang. Di ba naman ang bahala to, sir? Ay, hindi po. Para sa akin, hindi. Sa entrance pa lamang masusing sinusuri ang mga bagahe ng mga pasahero. Nakadeploy rin ang PNP personnel, Philippine Coast Guard at K9 units. May paalala rin ang pamunuan ng PITX sa mga pinagbabawal na bagay sa loob ng terminal. Unang-una, yung mga matatalim na bagay, no? Katulad ng gunting, cutter at kung ano-ano pa na pwedeng gawing sandata laban sa kapwa-tao. Yung mga mabilis lumiyab, butane, no? Yan, yung mga lighter, wag na po yan kasi pag nasa ilalim po yan ng bus, mainit, baka sumiklab, delikado po yan. Tinatayang aabot sa 2.5 na milyong pasaherong inaasang dadagsa sa PITX hanggang April 23. Inaasa ng dagsa ng mga biyahero sa Miyerkules at Huwebes. Kaya't tiniyak ng pamunuan ng terminal na may naka-standby na mga bus. May nakadeploy ng mga tauhan ng LTFRB na magbibigay ng special permit sa mga bus. Samantala, personal at inspeksyon ni Transportation Secretary Vince Dizon ang iba't ibang pasilidad ng PITX kabilang ang Bay Area kung saan nakadeploy ang mga bus, ang ticketing area, passenger waiting area at mga palikuran. Gayon din ang LTO at ang LRT Line 1 station na konektado sa PITX. Nais na Secretary Dizon na pabilisin ang konstruksyon ng North Terminal Exchange sa Valenzuela City. Gagawin ito sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP project at magsisilbing integrated transport hub para sa mga biyahero mula sa northern part ng Metro Manila. Joshua, dito sa PITX, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga kababayan natin na uuwi sa kanilang lalawigan para sa Semana Santa. As of 5 p.m., umabot na sa 123,000 na pasaherong duwagsa dito sa terminal. Balik sa iyo, Joshua. Maraming salamat, Bernard Ferrer ng PTV Manila. Samantala, bumalik na sa bansa ang Philippine contingent na ipinadala sa Myanmar, bit-bit ang kwento ng kagitingan at pagtutulungan sa gitna ng matinding pinsalang iniwan ng magnitude 7.7 na lindol. Ang detalye sa balitang pambansa ni Bien Manalo ng PTV Manila. Tiniyak ng Department of Health na handa ang Pilipinas na muling magpadala ng karagdagang contingent sa Myanmar sakaling kailanganin o hilingin ng gobyerno ng Myanmar. Siniguro rin ng Health Department na self-sustaining ang ipinadala o ipapadala pang medical team sa Myanmar na ikinategorya pa nga ng World Health Organization bilang Type 1 fixed hospital. There is no request as of this time. Maghihintay kami ng request at then sisiyasatin namin kung anong specific needs na ang nire-request nila and kung kaya natin tugunan. Samantala, dumating na kagabi ang 89-man team ng Philippine Humanitarian Contingent Team na ipinadala sa Myanmar na tumulong sa search and rescue operations doon na tumagal ng halos 2 linggo. Sakay sila ng C-130. Hindi naging madali ang pagresponde ng team. Naging hamon sa kanila ang pagkakaiba ng kultura at lengguwahe. One of the first challenge po na na-encounter namin was yung communication kasi magkaiba po yung language namin. But we were given interpreters ng OCD. And then during dun po sa operation namin sa Pianmina, may mga nag-volunteer po mga student and Filipino teachers na tumulong po sa amin para maka-communicate po kami ng mabuti sa mga pasyente. And the next po was the weather. Kasi umabot po ng 45.1 yung temperature doon, so inom lang po ng water. Umabot sa mahigit 1,000 Pinoy ang nahatira nila ng tulong. Karamihan sa kanila ay pawang nasugatan at nangangailangan pa ng atensyong medikal. Tinututukan din nila ang pagbibigay ng psychosocial support sa mga lubhang naapektuhan ng kalamidad. Katunayan, dumating na sa Yangon, Myanmar ang 8-member team mula sa Department of Social Welfare and Development para maghatid ng psychological first aid. Kahapon nagpadala din tayo ng 4 na team for psychosocial support. Sa Yangon naman sila. Sa Yangon sila assigned. Ang mission naman nila to help yung mga Filipinos na suffering from psychosocial problems because of the effect ng earthquake. So support naman natin yon. I think yung embassy sa Yangon ang tumutulong sa kanila. Samantala, puspusan pa rin ang paghahanap sa 2 Pilipinong nawawala sa Mandalay, Myanmar. Siniguro naman ng Department of Migrant Workers na patuloy silang nakamonitor sa kalagayan ng ating mga kababayan na naapektuhan ng pagtama ng malakas na lindol doon. Mula sa PTV Manila, Bien Manalo, Balitang Pambansa.
Pinaigting pa ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kanilang mga programa para sa mas malawak na oportunidad para sa kabataan. Ilan dito ang Youth Employability Program, Job Start Program, Career Development Support at First Time Job Seeker Assistance Act. Nakipagtulungan din ang DOLE sa TESDA para sa skilling at upskilling training at pagpapalakas sa digital skills ng mga manggagawa sa ngayon. Sa ngayon ay umaabot na sa mahigit 100 job fair ang naikasa na ng DOLE mula Enero hanggang Abril ngayong taon, kung saan libo-libo ang hired on the spot. Maapit sa ating mga public employment service offices at makipag-ugnayan po sa ating mga PESO staff at alamin kung ano po yung mga latest na vacancies sa kanilang mga localities. 2 beses na nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon ngayong araw. Nasa linya ng telepono si Bernard Susbila ng Philippine Information Agency, Negros Occidental para sa update. Bernard? Pagkatapos ng pagbuga ng abo ng Bulkang Canlaon bandang alas 11:52 kaninang umaga, nasundan pa ito ng isa pang pagbuga mag-aalas 3 ngayong hapon. Ang ikalawang ash emission activity ng Bulkang Canlaon ay nagtagal ng 40 minuto. Nag-umpisa ito alas 2:53 ng hapon at natapos alas 3:34. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, ang abong ibinuga ng bulkan ay umabot sa taas na 700 metro bago tinangayan ng hangin sa dakong kanluran, hilagang kanluran. Sa La Carlota City, nakapagtala ng manipis na ashfall sa ilang mga barangay. 2 beses mga nagbuga ng abo ang Bulkang Canlaon ngayong araw, Abril 14, patuloy pa rin sa kanilang pang-araw-araw na gawain ang mga residente. Patuloy naman sa pagpapaalala sa publiko ang mga otoridad na magsuot ng face mask upang maiwasan ang paglanghap ng abo na delikado para sa respiratory system lalo na sa mga may sakit sa baga. Nagpalabas din ang Regional Task Force Canlaon ng isang memorandum na mahigpit na ipinagbabawal ang anumang Holy Week-related activities sa loob ng 6-kilometer extended danger zone malapit sa Bulkang Canlaon. Kung matatandaan, dating ginagawang pilgrimage at trekking site ang Canlaon tuwing Semana Santa bago na itaas ang alert level dito. Mula sa PIA Negros Occidental, Bernard Susbila para sa Balitang Pambansa. Samantala, nagbuga muli ng abo ang Bulkang Canlaon ngayong araw, katulad na nabanggit kanina, at nagdulot ito ng ashfall sa ilang barangay sa lungsod ng Bago sa Negros Occidental. Ang detalye niyan sa Balitang Pambansa ni Jessie Atienza ng PTV Cebu. Mag-aalas 12 ng tanghali, umalingaw-ngaw ang sirena sa Barangay Masulog matapos muling magbuga ng abo ang Bulkang Canlaon. Muli itong nagbuga mag-aalas 3 ng hapon. Ngunit para sa mga magsasakang nakatira malapit sa bulkan, sanay na sila rito. Pangabuno ko ato. Oo, nag-abuno ka. Unya. Okay naman ang malantaw nga na okay naman din mo madlok god. Wala namang unaanad nung. Ayon sa Canlaon City LGU, bagamat nasanay na rin sila sa ganitong sitwasyon, hindi pa rin sila nagpapakampante. We are always contacting our emergency responders to have our heightened alert during these times para if in case po na mag-continuous yung ash emission natin, we are always ready to respond on emergencies like this po. Minomonitor naman ng City Disaster Team ng lungsod ng Bago sa Negros Occidental ang ilan sa kanilang mga barangay na tinamaan ng ashfall. May mga apektado po tayong lugar na nakakaranas ng ashfall at sulfuric smell. Ito po yung Purok Orchids, Purok San Francisco sa Barangay Binubuhan, Purok Balatong ng Barangay Ilihan at saka sa Barangay Mailog proper. Naka-standby lahat ng mga kalapit na bayan at lungsod sa Bulkang Canlaon na nananatiling unpredictable ang paggalaw at pagbabanta sa mga mamamayan malapit nito. Mula sa Canlaon City, Negros Oriental, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Isa ang Minor Basilica of Our Lady of Manawag sa Pangasinan sa dinarayo tuwing Semana Santa. Kaya naman ang lokal na pamahalaan at PNP patuloy na nakaantabay. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Verna Beltran ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
Nagsimula ng dumagsa sa Basilica Menore ang mga deboto ng Berhen ng Manawag sa lalawigan ng Pangasinan ngayong Semana Santa. Si Ate Elena maaga nang bumisita sa simbahan upang makaiwas sa siksikan ng mga tao. Panatanan niya ang magdasal sa Berhen ng Manawag dahil sa mga natupad niyang hilinga. Sa isa po siya sa ating hinili ng po na natupad. Kaya parang maging panatapin sa kanya na Umaasa rin ang mga nagtitinda sa bayan na tataas ang kanilang kita sa pagdagsa ng mga deboto ngayong mahal na araw. Nakaalerto naman ang mga pulis para sa seguridad ng libu-libong bumibisita sa lugar na inaasang dodoble ang bilang ngayong Holy Week. Ang ating expected kung Saturday at Sunday, sigurado yan, simula po ng alas 4 ng madaling araw hanggang alas 5 ng hapon, tuloy-tuloy ang misa niyan. Bawat misa ma'am, sabihin natin na meron 2,000 sasakyan na papasok at papalabas na Manawag. Ang tao naman po niyan, ma'am, is bawat oras, ma'am, nagre-rate po yan tayo ng 6,000 to 7,000. Pakiusap ng PNP at lokal na pamahalaan sumunod sa mga inilatag na panuntunan at seguridad para sa mapayapang paggunita ng Semana Santa. Mula sa Radyo Pilipinas Dagupan, Verna Beltran para sa Balitang Pambansa. Prioridad ngayon ng pamahalaan ang seguridad at mapayapang pagbiyahe ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Yan ang Balitang Pambansa ni Joshua Sugay ng Philippine Information Agency, Mimaropa. Puspusan na ang paghahanda ng mga ahensya ng gobyerno para tiyaking ligtas at maayos sa mga biyahe ng mga pasahero ngayong Semana Santa. Pinangunahan ng Philippine Ports Authority o PPA at ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga paghahanda. Sa Calapan Port Terminal na kahit tumanggap ng hanggang 3,500 pasahero, maaga pa lang ay nag-umpisa na ang inspeksyon at koordinasyon. Regularly conduct yung mga meetings namin with our stakeholders, shipping lines, and other government agencies involved so as ma-ensure na yung traveling experience ng ating mga kababayan, especially during the peak season, ay maging as seamless and as safe as possible. Handa na rin ang iba pang pantalan sa buong Mindoro. Paalala ni Manansala, siguraduhin maaga makakapagpabook at iwasan ang pagdadala ng bawal na gamit. Iwasang magdala ng mga prohibited items dito sa ports natin, kagaya ng mga deadly weapons, bladed items, illegal items such as drugs or mga ganyan flammable items para maiwasan din natin yung aberya at abala dito sa loob ng port. Samantala, paalala naman ng PDRRMO na maging handa rin ang bawat pamilya sa posibleng sakuna ngayong bakasyon. Sa nalalapit na paggunita ng Semana Santa, patuloy ang isinasagawang koordinasyon at pagtutok ng mga kinauukulang ahensya gaya ng Philippine Ports Authority at Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ng Mindoro upang maisiguro ang kaligtasan, kaayusan at kapanatagan ng mga biyahero. Mula sa Philippine Information Agency Mimaropa, Joshua Sugay para sa Balitang Pambansa. Bayan, huwag po kayong bibitiw at magbabalik pa ang Balitang Pambansa. Huwag kang matakot sapagkat iniligtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. O mahal naming Panginoon, sa panahong ito na aming ginugunita ang iyong pagpapakasakit, kami naway maging karapat-dapat sa pangako ninyong kaligtasan. Sa aming taimtim na pagdiriwang ng Semana Santa, mahanap sana namin ang tunay na kahulugan ng kapayapaan at kapanatagan na tanging ikaw lamang ang kayang magbigay. Turuan mo po kaming manalig at manampalataya bilang isang bayan sa ilalim ng iyong walang hanggang pagkalinga. Amen. Ang pinaka-importante po sa akin bilang mamamahayag is to shine the light on important issues para higit silang maintindihan. More than the rhetoric over and above the debate, ang pag-uusap po natin ay magbubunga ng mga idea at solusyon. At yung mga solusyon na yan ang maaring maging basihan para sa konkretong aksyon. Ayan mga kaibigan,
Halina po kayo at pag-usapan natin. Tutukan tuwing Lunes at Huwebes alas 8 ng gabi. Dito lang sa PTV. May nagbabalik sa Bagong Pilipinas. Abangan ang patuloy naming paghahatid ng mga makabuluhang impormasyon at exciting developments sa Clark Freeport Zone. Ako po si Attorney Nicolette Henson para sa CDC sa Bagong Pilipinas ngayon. From the realms of history and the arts to the latest in science and technology, Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story, VOA Connect, and USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the Grid. Only here on your People's Television. Ang may init at maaaksyong balita sa mundo ng sports. Mapapanood na araw-araw kasama ang ating teammates. PTV Sports para sa atletang Pilipino, para sa bagong Pilipinas. Sa PTV. Nominado ang Intramuros bilang Asia's leading tourist attraction sa World Travels Awards ngayong taon. Yan ang balitang pambansa ni Jel Guzman ng Philippine Information Agency National Capital Region. Ang makasaysayang Intramuros sa Maynila ay muling nominado sa tanyag na World Travel Awards bilang Asia's leading tourist attraction ngayong 2025. Isa ang Intramuros sa mga kalahok sa nasabing award kasama ang Angkor Temples ng Cambodia, Great Wall of China, Halong Bay sa Vietnam at iba pa. Itinatag noong 1993, ang World Travel Awards ay kumikilala at nagbibigay parangal sa sektor ng turismo. Noong 2024, nagwagi ang Intramuros bilang Asia's leading tourist attraction sa ika-31 World Travel Awards. Tinanghal din ang makasaysayang lugar bilang Asia's leading tourist attraction noong 2016, 2020, 2022 at bilang World's leading tourist attraction noong 2020. Ang mga magwawagi ngayong taon ay pararangalan sa kilalang Exhibition World Bahrain sa December 9. Bisitahin ang www.worldtravelawards.com/vote para iboto ang Intramuros. Nag-uulat para sa Philippine Information Agency National Capital Region, Jel Guzman, Balitang Pambansa. Sa kapapasok lamang po na balita, formal nang idineklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na half-day sa lahat ng tanggapan ng gobyerno sa darating na Miyerkules Santo, April 16. Ito ay para makapaganda ang mga kababayan natin na uuwi ng probinsya. Regular holiday naman sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kami muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa updated at pinalakas pang balitaan. Ito ang pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Philippine Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Joshua Garcia. Ito ang Balita Pambansa.